Hi! So today ang iluluto naman natin ay beef steak or bistek Tagalog. So yan, may nag-request kasi kung po pwede daw gumawa tayo ng video about beef steak. So ito naman ang gagawin natin ngayon. So mga ingredients natin para sa ating beef steak ay less than half a kilo ng thinly sliced beef. This is 4 tablespoons ng calamansi juice. So this is 2 tablespoons ng dato puti toyo and 2 tablespoons ng Kikkoman soy sauce. Yan. So, kung gusto niyo, pwede niyo gamitin yung puro dato puti toyo na lang. Ako kasi medyo gusto ko yung lasa ng Kikkoman, kaya half-half ang ginagawa ko. This is 1.5 tablespoons ng finely minced na garlic. This is 1 big onion sliced. Kailangan din natin ng isang Knorr chicken cube. So, kailangan din natin ng kaunting water pagpapalambot ng ating beef. And a little bit of cooking oil for sauteing. At yan ang mga ingredients natin para sa ating beef steak or bistek Tagalog. Yes, iba ang pagluluto ng beef steak or bistek Tagalog ng mga Pilipino. Ngayon, itong papakita ko sa inyo is how I cook my beef steak. So, I have your pan na mainit na, and then I'm gonna add a little bit of oil. For about a tablespoon of oil. So, ang gagamitin ko na beef dito, kung makikita nyo, is paper thin. So, super nipis siya. This is what you call a sukiyaki cut. So, kung may makikita kayo na ganito, mas mainam ganito ang gamitin ninyo. Kung wala naman, kahit medyo makapal lang. So, mainit na yung pan natin, i-add na natin yung ating beef. So, medyo papa-brown natin yung beef natin. So, we will brown the meat bale. Yan. So, yung beef natin brown na, wala nang pink. Ngayon, pwede na natin i-add yung ating calamansi juice tsaka yung ating soy sauce. Yan. So, kung makapal yung bibili nyo na cut ng beef, ito na yung time na palalambutin natin yung ating baka. Mag-add tayo ng water dun sa ating calamansi and toyo mixture. Yan. So, habang pinapalambot natin yung ating baka, pwede na natin ilagay yung ating Knorr chicken. Yan. So, kung nanonotice nyo, lagi ko nilalagay is Knorr chicken cube. Mas partial kasi ako doon, but you can also use yung Knorr beef cube para dito. Kaya lang mas gusto ko kasi yung lasa ng Knorr chicken cube, kaya yun lagi ang nilalagay ko kahit pork or beef ang niluluto ko. Yan, so tatakpan lang natin to at hintayin natin na lumambot yung ating beef. So babalikan natin to ha. Yan, so ito na yung ating bistek. So, malambot na yung aking beef kasi sabi ko nga sa inyo, masyadong manipis yung hiwa ng aking baka. So, ang gagawin natin dito is ita-transfer muna natin ito sa isang bowl. And then dito sa aking pan, I'm gonna put in a little bit of oil. And then, igigisa natin yung ating bawang. So, ganito ako magluto ng beef steak. Sa huli ko nilalagay ang bawang. Kasi parang mas malasa siya eh. So, kung makapal yung nabili nyo na beef, palambutin nyo lang yung inyong karne. And then, pag malambot na siya, pwede nyo nang gawin yung ganito. So, hintayin natin na medyo mag-brown yung ating garlic or maging fragrant siya. Yan. So, brown na yung garlic natin. Pwede na natin ibalik ulit yung ating beef at saka yung sabaw. And then, this is the time din na pwede nyo nang i-adjust yung lasa ng inyong beef steak. So, kunwari, kulang sa inyo sa alat, pwedeng dagdagan nyo ng toyo. O kung gusto nyo naman ng medyo maasim pa, dagdagan nyo siya ng calamansi juice.
Kung gusto nyo rin na medyo bawasan pa yung sabaw niya, kasi gusto nyo medyo malapot, so pwede nyo ring hayaan na kumulo siya ng kumulo hanggang ma-reduce yung inyong sabaw. At ang mga anak ko nga kasi, kagaya na lagi ko sinasabi, masabaw sila kumain, kaya dinadamihan ko ng sabaw. Tikman muna natin. Sa akin, okay na yung lasa niya. So, reduce lang natin ng konti yung sabaw natin para medyo lumapot ng konting sabaw. And then, just before ko siya hanguin, tsaka ko nilalagay yung aking onion rings. Gusto ko kasi medyo hilaw-hilaw yung onion rings ko eh. So, patayin na natin yung apoy. Yan, so ito na yung ating bistek Tagalog. So, medyo naluto na yung ating onion rings. Kasi mainit pa yung sabaw natin. So, this is how I like my bistek. Yung medyo mahilaw-hilaw pa ng konti yung onions. So, super dali gawin, di ba? Tsaka ilan lang ang ingredients. So, sana i-try nyo itong recipe na to at sana nagustuhan nyo itong video na to. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.